King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 669. Labanan. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga biglaang pagbabago ay naging dahilan upang hindi makapag-react ang mainit na kabataan at si Mengshi. Ang Beast King, ang Eye of Heaven, at Nangongsheng ay umatake sa halos eksaktong oras patungo kay Wenluan. Ilang segundo lang ang nakalipas, pinag-uusapan nina Wenluan at Mengshi kung paano papatayin si Zhao Fang. Ang Eye of Heaven sa langit ay nagsiwalat ng kislap ng panunuya. Paanong hindi alam ni Zhao Fang ang awayan ng mainit na kabataan at ni Mengshi? Hindi ugali ni Zhao Fang ang magdepensa ba? Ang pinakamalaking bentahe ng God's Spiritual Eye ay ang kontrol nito. Pinahintulutan ng Eye of Heaven na maging ligtas si Zhao Fang habang mas mataas pa sa tatlong King Prodigy. Pinakamabuting umatake muna kaysa maghintay na atakihin. Si Zhao Fang ay hindi masyadong pipinahahayaan niyang si Mengshi at ang mainit na kabataan ay maabot siya. Nakumbinsi na ni Zhao Fang si Nangongsheng na tulungan siya bago sila umalis sa libingan. Bagamat tila maraming nangyari, lahat ng iyon ay ginawa sa isang iglap. Sabay na dumaong ang mga pag-atake ni Nangongsheng at ng halimaw na hari. Basag. Ang Mystic Spatial Split mula kay Nangongsheng ay dumapo sa leeg ng mainit na kabataan. Isang bitek ang lumitaw sa gininto ang balat ng mainit na kabataan at nagsimulang tumulo ang dugo. Boom! Gayunpaman, ang Beast King ay pinigilan ni Mengshi, kaya isang shockwave lang ang dumapo sa mainit na kabataan. Nakaligtas ang mainit na kabataan na may mga light injuries lamang mula sa unang round ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi pa siya ganap na nakatakas sa panganib. Si Nangongsheng lamang ay sapat na upang guluhin siya, hindi pa banggitin ang Eye of Heaven sa kalangitan na nagniningning ng layunin ng hari at naghihigpit sa kanyang kaluluwa. Ding! Isang maitim na kidlat ang tumama sa mukha ng mainit na kabataan at nag-iwan ng madugong sugat. Bilang isa sa top 100 bloodlines, ang opensa at depensa ng Heaven Sun Battle Race ay umabot sa pagiging perpekto. Sa proteksyon ng Heaven Sun Battle Race, ang Shadow Kill Imperial Dagger at ang pag-atake ni Nangongsheng ay hindi nagdulot ng kritikal na pinsala. Nightmare Dimension. Isang panaginip na ulap ang lumitaw sa paligid ni Mengshi at tinakpan ang lahat ng nasa laban. Lahat ng natatakpan ng panaginip na liwanag ay tila nakalubog sa karagatan at pinipigilan ng mga alon sa malapit. Bumagal ang pag-atake ni Nangongsheng at ng halimaw na hari. Ang tanawin sa loob ng Nightmare Realm ay nakaapekto sa realidad. Parang sinasabi na may advantage ang defending side sa karagatan. Tulad ng inaasahan sa isang 10,000 ancient races na bloodline. Napakahirap patayin ang isa sa kanila kapag nagsama ang dalawang iyon. Hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga habang nakatingin sa ibaba ang kanyang Eye of Heaven. Ang lahat ng kanyang lakas ay ginugol sa paghihigpit kay Wenluan. Chen Kun Sword. Si Nangongsheng ay umungal at iwinagayway ang pamana na sagradong sandata, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Pati ang Nightmare Dimension ay naapektuhan. Ang Chen Kun Sword ay naging isang makinang na bahid ng liwanag na tumama sa mainit na kabataan. Wham! Nanginig ang katawan ni Wenluan, at tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig habang lumalabo ang gintong kinang sa kanyang katawan. Magaling! Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Talagang karapat-dapat si Nangongsheng na maging pinakamalakas na kababalaghan sa Sacred Land. Walang alinlangan, ang lakas panlaban ni Nangongsheng ang pinakamalakas sa lahat ng tao dito. Sina Mengshi at Wenluan lang ang nakapagpigil sa kanya. Blood Sun Battle ang Sun. Isang malalim na dagandong si Wenluan nang magsimulang mag-apoy ang kanyang Heaven Sun Battle Bloodline. Sa sandaling iyon, tumaas sa bagong antas ang intensyon ng mental energy ni Wenluan at True Yuan. Weng. Isang kulay dugong araw ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Wenluan at nagbigay ng gininto ang kinang habang ang walang limitasyong kapangyarihan ng langit at lupa ay naging kanya. Hindi maganda. Maging ang Spiritual Eye Bloodline technique ni Zhao Fang ay nakaramdam ng matinding pressure. Sa isang iglap, dumobol ang lakas ng labanan ni Wenluan. Ang araw sa itaas ng kanyang ulo ay nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa antas ng isang tunay na hari. Maging ang mga aktwal na hari ay matutulala sa kanilang nakita.
Sa kabutihang palad, pinalakas lamang ng bloodline ang kanyang battle power. Wala itong gaanong epekto sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kahit na noon, ang soul restriction ni Zhao Fang ay nakadama ng problema. Boom! Ang Chen Kun Sword at ang kamao ni Wen Luan ay nagsagupaan at nagdulot ng shockwave sa kalahating milya. Anong nagyayari? Nanginginig ang puso ng mga malalapit na henyo na nakakita nito. Whoosh! Si Nan Gongsheng ay umatras ng 1 o 2 yarda, at naging solemn na ang kanyang mukha. Ang Nightmare Dimension ni Meng Shi ay naghigpit sa liksi ng kanyang mga pag-atake. Zhao Fang, ang dalawang ito ay parehong may isang 10,000 Ancient Races bloodline. Napakahirap patayin si Wen Luan. Nag-message si Nan Gongsheng. Ang lakas ng labanan at depensa ni Wen Luan ay umabot na sa sukdulan. Hindi dapat magtagal ang bloodline secret technique niya. Pigilan mo na lang siya. Sinabi ni Zhao Fang nang hindi nawawala ang kanyang kalmado. Buksan. Ang araw sa itaas ni Wen Luan ay naglabas ng malaking lakas na nagpapataas ng kanyang intensyon at lakas ng enerhiya sa pag-iisip. Ang madilim na lilang tanikala ng kidlat na pumipigil sa kanya ay naging lubhang malabo. Humanda para sa susunod kong kritikal na strike. Sabi ng Eye of Heaven ni Zhao Fang. Sa susunod na sandali, basag. Nagsimulang magkawatak-watak ang mga lilang tanikala ng kidlat sa paligid ni Wen Luan. Napuno siya ng saya at akmang aatake, ngunit sa kanyang paggalaw ay nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Void Space Eye Slash. Isang matalim na talon na kumikinang sa Purple Destruction Wind Lightning at isang sizzle ng Escarlata na tumusok sa ulo ni Wen Luan. Shoo! Dumiretso ang laslas sa gitna ng kanyang ulo, dahilan para tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Meng Shi. Woo! Nanlamig ang katawan ni Wen Luan nang magsimulang mabawi ang sugat ng gininto ang kinang. Gayunpaman, ang Void Space Eye Slash ay naglalaman na ngayon ng layunin ng Scarlet Destruction, na nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagkasunog na epekto. Mystic Spatial Slice. Tumigil sandali si Nan Gongsheng bago nagpadala ng isa pang pilak na bahid sa ulo ni Wen Luan. Boom! Mas maraming dugo ang lumabas mula sa ulo ni Wen Luan habang ang pilak na bahid ay lumubog. Ang lahat ng ito ay dahil sa katotohanan na ang Void Space Eye Slash ni Zhao Fang ay nahati ito mula sa loob. Ang kombinasyon ng mga pag-atake ay perpekto, ngunit hindi pa rin ito tapos. Whoosh! Isang maitim na punyal ang tumusok sa likod ng ulo ni Wen Luan. Ito ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa. Nangangahulugan ito na ang pinsala sa ulo ni Wen Luan ay napunta na ngayon mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Arg! Ang mainit na kabataan ay sumigaw at nagsimulang manginig. Natigilan si Meng Shi sa eksenang ito, at puno ng takot ang mabituhan niyang mga mata. Kung ang pag-ataking iyon ay damapo sa kanya, malamang na namatay siya. Bam! Nahati ang gininto ang liwanag sa kalangitan, nag-iwan ng 100 yarda ang lapad na bunganga sa lupa. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang puwersa upang lumikha ng napakalaking lugar ng pinsala sa Demigod Forgotten Garden. Si Nan Gongsheng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtaas ng kanilang mga ulo at hinabol ang isang gintong bahid ng liwanag. Zhao Fang, hahatiin ko ang katawan mo sa 10,000 piraso. Nabaluktot ang mukha ng mainit na binata na may intensyong pumatay habang siya ay sumugod patungo sa kinaroroonan ni Zhao Fang. Dahil sa layunin ng Eye of Death, naramdaman niya kung nasaan si Zhao Fang. Shua! Isang mata ang lumitaw sa mga ulap. Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, napagtanto ni Zhao Fang na ang pinsala sa ulo ng mainit na kabataan ay hindi pa ganap na naghihilom. Ang halaga ng pinsala na iyon ay maaaring pumatay ng 10 kalahating hakbang na hari. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Ang mga may top 110,000 Ancient Races bloodline ay hindi masusukat ng normal. Ice Soul Shooting Line. Isang malamig na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa mata at papunta sa katawan ng mainit na kabataan. Nagsimulang magsuray-suray ang mainit na kabataan. Bago pa siya makapag-react, Divine Light of Destruction. Isang makinang at matalim na berdeng sinag ng liwanag ang tumama sa araw sa itaas ng ulo ng mainit na kabataan. Boom!
Ang araw sa itaas ng ulo ni Wenloan ay naging hindi matatag habang ang kaunti nito ay kumalat at lumabo. Gamit ang Divine Light of Destruction, pinahina ni Zhao Feng ang lihim na pamamaraan ni Wenloan. Sa sandaling ito, ginamit ni Nan Gongsheng ang kanyang spatial na kakayahan at nag-flash sa hangin, pagkatapos ay nilaslas patungo sa pinsala sa ulo ni Wenloan gamit ang kanyang Chenkun Sword. Saglit na natigilan si Meng Shi ng maliit na pas ang magnanakaw at ng halimaw na hari. Mabuti, naghiwalay sina Meng Shi at Wenloan. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Mapalad siya na mayroon siyang kakampi na kasing lakas ni Nan Gongsheng. Sa hangin sa itaas ng Demigod Forgotten Garden, ang labanan ay naging sanhi ng pagkatulala ng mga henyo sa ibaba. Kahit paano umiwas si Wenloan, hindi niya matakasan ang Eye of Heaven at Nan Gongsheng. Kasama sa spatial talent ni Nan Gongsheng ang mga spatial movement techniques, para masundan niya ng malapitan ang mainit na kabataan. Ang Eye of Heaven ay tumitig mula sa langit at may malawak na pananaw. Sa sandaling ito, binubugbog si Wenloan. Nagtutulungan si Nan Gongsheng at ang higanteng eyeball na iyon. Bakit ang mata na iyon ay parang mga mata ni Brother Zhao? Mas napansin ng mga henyo ng Mystic True Sacred Clan kaysa sa iba. Bam! 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 Ang mainit na kabataan ay nakakuha ng maraming hit, at siya ay puno ng mga pinsala, ngunit siya pa rin ang umaksyon patungo sa direksyon ng Hidden Book Room na may layuning pumatay. Makalipas ang 4 na oras, sa wakas ay dumating na ang mainit na kabataan sa Hidden Book Room. May ilang dosenang yarda lamang ang pagitan ni Zhao Feng at Wenloan. Void Space Eye Slash. Isa pang talam ang tumusok sa sugat sa utak ni Wenloan. Shoo! Nabasag muli ang gininto ang balat ni Wenloan. Tumalsik ang dugo, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay kumupas ng husto. Zhao Feng. Ang dagwang katawan ni Wenloan ay sumuray-suray patungo sa Hidden Book Room. Nakikita ng lahat sa malapit na ang mainit na kabataan ay nasa bingit ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Nan Gongsheng, at tumigil siya sa pag-atake. Siya ay labis na ipinagmamalaki, kaya hindi siya handa na atakihin ang isang henyo ng parehong panahon na malapit ng mamatay. Zhao Feng, kahit mamatay ako, isasama kita. Nagsimulang mag-apoy ang True Yuan ni Wenloan, at isang gintong araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nan Gongsheng. Shua! Agad na ginamit ni Nan Gongsheng ang kanyang spatial na kakayahan at umatras. Sa sandaling siya ay umatras, nakita niya ang gininto ang araw at si Wenloan ay nagsanib bago lumikha ng isang pagsabog na sumasakop sa buong Hidden Book Room. Boom! Ang Hidden Book Room ay nilamon ng gintong apoy. Maging ang mga hari ay magiging alabok sa harap ng puwersang ito. Ang buong Hidden Book Room ay ginawang patag na lupa. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang gusali sa Forgotten Garden ay ganap na nawasak. Wow! Tinamaan ng shockwave si Nan Gongsheng at nagluwa ng isang subo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Mahirap isipin kung gaano karaming puwersa ang kinaharap ni Zhao Feng, na nasa gitna ng pagsabog. Sa parehong sandali, ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay nagsimulang dumaloy. Ang Demigod Forgotten Garden ay magsasara na. King of Gods, Kabanata 670. Lightning Wings Flying Technique. Ang pagsabog ay nagpalamig sa puso ng mga kalapit na henyo. Ang Hidden Book Room ay naging alikabok, at ang gintong apoy ay patuloy na nagninangas. Walang makakakita sa mainit na kabataan o kay Zhao Feng. Walang mga palatandaan ng anumang mga katawan kahit saan. Ang mga kalapit na henyo ay hindi maiwasang makiramay at hindi nagbitiw. Parehong makapangyarihang Dark Horse sina Zhao Feng at Wenloan. Parehong patay. Napakalungkot. Tumingin si Nan Gongsheng sa gininto ang apoy na naging alabok ang lahat. Kailangan niyang aminin na ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay napakapangit. Nagawa ni Wenloan na makaakyat sa kinaroroonan ni Zhao Feng at nagpakawala ng isang pag-atake ng pagpapakamatay kahit na pagkatapos ay walang awa na bugbugin ni Nan Gongsheng at ng Eye of Heaven. Boom! Nagsimulang manginig ang dimensyon ng Demigod Forgotten Garden, at nagsimulang kumislap ang mga ilaw. Meow meow! Mabilis na lumipad ang halimaw na hari at ang maliit na pas ang magnanakaw. Sumugod din si Meng Shi.
Pareho silang patay. Bahagyang natulala si Mengshi. Pagod na siya at sumuko na sa pakikipaglaban. Munting pusa, ngayong patay na ang iyong may-ari, bakit hindi ka na maging aking espiritual na alagang hayop? Lumingon ang mabituing mga mata ni Mengshi sa maliit na pasang magnanakaw. Kahit nagalit siya sa pusa, naantig siya sa mga kakayahan nito. Meow. Dinilaan ng munting pasang magnanakaw ang mga labi nito habang nakatingin sa langit. Sinundan ng iba ang tingin nito at tumingin din sa langit. Iyon. Isang batang aswal ang buhok na may pares ng pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumutang sa kalangitan. Napapaligiran siya ng isang kislap ng aswal na enerhiya. Ang mukha ng aswal na buhok na kabataan ay maputlang puti at mahina. Zhao. Zhao Feng. Ang mga ekspresyon ni Nan Gongsheng at Mengshi ay kapansin-pansing nagbago. Tama, ang aswal na buhok na kabataan sa langit ay talagang si Zhao Feng. Lightning Wings Flying Technique. Kumaway ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng. Shua. Tila nabasag ang espasyo, at sa sumunod na sandali, isang flash ang lumitaw sa tabi ni Nan Gongsheng. Zhao Feng. Bulalas ni Nan Gongsheng habang nakatingin sa aswal na buhok na kabataan sa gitna ng liwanag. Bukod kina Nan Gongsheng, Mengshi, at isang maliit na bilang ng iba pang mga henyo, walang ibang nakakita kung paano kumilos si Zhao Feng. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mata ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang Lightning Wings Flying Technique ni Zhao Feng ay isang evolved form ng Wings of Wind and Lightning. Ito ay isang malalim na lihim na pamamaraan. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin na bahagi ng kasanayan ay batay sa spatial technique ni Nan Gongsheng at ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang Lightning Wings Flying Technique ay bahagyang nabuo noong siya ay nasa Mermaid Divine Palace. Pagkatapos noon, naunawaan na ni Zhao Feng ang King Intent, at kalaunan ay sinuri niya ang pamamaraan ni Nan Gongsheng, pagkatapos ay sa wakas ay natapos na niya ang Lightning Wings Flying Technique. Naramdaman na ni Zhao Feng na ang mainit na kabataan ay gagamit ng suicide attack. Nakita ng kanyang God Spiritual ay ang mga pagbabago sa dugo ni Wenluan at True Yuan. Sa makatuwid, sa kritikal na sandali, ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at nagawang makatakas. Gayunpaman, tinamaan pa rin si Zhao Feng ng shockwave ng pagsabog ni Wenluan. Boy! Umaalon ang alon ng tubig sa paligid ni Zhao Feng nang mabawi nito ang kanyang mga sugat. Brother Nan Gongsheng, ito ay para sa iyong tulong. Naglabas si Zhao Feng ng 10 piraso ng purple scaled grass at isang patak ng luha ng sirena, pagkatapos ay ibinigay ito kay Nan Gongsheng. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat ng nakakita nito, at biglang naunawaan ni Mengshi kung bakit tinulungan ni Nan Gongsheng si Zhao Feng na patayin si Wenluan. Bago pa man natapos ni Mengshi at Wenluan ang kanilang pagpaplano, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay sumalakay at nahuli sila ng walang bantay. Ikaw ay napakalakas. Kinuha ni Nan Gongsheng ang purple scaled grass at mermaid tear bago binigyan ng matalim na tingin si Zhao Feng. Nakikita niya na ang Lightning Wings Flying Technique ni Zhao Feng ay bahagyang nakabatay sa sarili niyang spatial technique. Ang unang pagkakataon na binigyan niya ng pansin si Zhao Feng ay nasa 10,000 Treasures Tower nang alisin ng eye bloodline ni Zhao Feng ang Skylocking Bow. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang tunay na bigyang pansin itong junior martial brother niya. Masyadong mabait si senior martial brother Nan Gongsheng. Ikaw ang numero 1 henyo ng Sacred Land. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Feng. Kung wala ang tulong ni Nan Gongsheng, hindi siya magiging katapat ng mainit na kabataan. Sa kabilang banda, ang mukha ni Mengshi ay may halong ayaw at pag-aalala. Hindi inatake ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng si Mengshi. Ang kanyang amo ay isang Mystic Light Realm Sacred Lord, kaya walang gustong masaktan siya ng sobra. Meow meow. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang lilang sungay sa kamay ni Mengshi. Ang Forgotten Garden ay malapit nang magsara, kaya ang lila na sungay ay walang halaga hanggang sa susunod na pagbubukas makalipas ang 500 taon. Sinalo ni Mengshi ang lilang sungay at tinitigan si Zhao Feng, na parang gusto niyang kabisaduhin ang mukha ng bastos na ito. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag. Wenluan. Dahan-daang nagsalita si Zhao Feng. Isang araw, magpapalit tayo ng pananaw. Sino ang nakakaalam kung sino ang magiging mandaragit at sino ang magiging biktima?
Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng maraming tao. Sa wakas ay napagtanto nila na, kahit na ang gininto ang apoy ay lumabo, hindi pa sila namamatay. Weng! Ang gininto ang apoy ay nagsimulang mag-condense at maging isang bola ng apoy, na nagpapakita ng imahe ng isang nasusunog na kabataan. Ano? Bulalas ang mga henyo ng Sacred Land. Muling pagsilang mula sa apoy. Pinagmasdan ni Mengshi ang katawan ng mainit na kabataang nagsimulang mamuo. Ang mukha ni Wenluan ay kasing puti ng papel habang siya ay kalahating lumuhad sa lupa. Napagtanto ni Zhao Feng na ang cultivation ni Wenluan ay bumaba mula sa huling yugto ng Great Origin Core Realm hanggang sa early stage na Great Origin Core Realm. Muntik na itong mahulog sa Small Origin Core Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ma-atake ni Zhao Feng ang mainit na kabataan. Halos lahat ng kapangyarihan niya sa Eye Bloodline ay naubos na. Zhao Feng, kasisimula pa lang ng laban natin. Kung hindi dahil kay Nan Gongsheng, matagal ka nang namatay sa kamay ko. Ang maputlang mukha ni Wenluan ay puno ng ayaw. Sa sandaling ito, ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay nababalot ng maraming kulay na liwanag. Shua! 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 Ang mga figure ng mga henyo ay nagsimulang kumupas at nawala sa Forgotten Garden. Naramdaman ni Zhao Feng at ng kumpanya ang magnificent power mula sa Demigod Intent. Sa kasamaang palad, ang Demigod Intent ay sumanib sa Forgotten Garden, at susunod lamang ito sa mga patakarang itinakda noong nabubuhay pa ang Demigod. Bulong ng Konyon Partial Thought. Ang Demigod Intent ay lubos na patas tulad ng Heavenly Daw. Wala itong kamalayan o kaisipan, sumunod lang ito sa rules. Alam ni Zhao Feng na, kung ang Konyon Partial Thought ay makakamit ang Demigod Intent, ang kanyang lakas pagkatapos mabuhay muli ay tataas ng malaki. Shua! Ang anyo ni Zhao Feng ay nagsimulang maging transparent, ngunit nang malapit na itong maglaho mula sa Forgotten Garden, isang nakakagulat na Demigod Intent ang nadurog, at ang figure ni Zhao Feng ay tila biglang nanlamig sa hangin. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Feng. Alam niya na ang Demigod Intent ay isang Diyos sa Forgotten Garden at namuno sa lahat. Kung gusto ng Demigod na pumatay ng tao, kahit na ang Void God Realm Kings ay hindi makakalaban. Sa sandaling ito, ang Konyon Partial Thought at ang dugo ng Demigod sa Green Spiritual Gourd ay nanginginig, ngunit sa kabutihang palad, ang magnificent power ay huminto lamang kay Zhao Feng ng kalahating hininga. Isang hininga mamaya, shua! Nawala ang transparent na figure ni Zhao Feng mula sa Forgotten Garden. Bumalik sa True Martial Sacred Land, sa 10,000 Sacred Peak. Shua! 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 Sunod-sunod na henyo ang lumitaw. Sa wakas nakabalik na ako. Ang mga gantimpala mula sa Forgotten Garden ay hindi masama. Umalangaw-ngaw ang mga boses sa karamihan. Shua! Lumitaw din ang figure ni Zhao Feng sa gitna nila, ngunit walang nakaalam na bahagyang lumitaw si Zhao Feng pagkatapos nila. Nanatili pa rin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pagbaba ng layunin ng Demigod ay medyo natakot sa kanya. Junior Martial Brother Zhao, ikaw ang pinakamalaking dark horse sa pagkakataong ito. Sina Chen Yilan, Jiang Fan, at kumpanya ay tumingin ng may pasasalamat. Malaki ang naitulong ni Junior Martial Brother Zhao sa pagkakataong ito. Tama, kung wala si Junior Martial Brother Zhao, hindi tayo makapasok at masakop ang Mermaid Kingdom. Si Chen Yilan, Jiang Fan, at ang mga kasama ay lubos na nagpapasalamat sa kanya, at hinangaan pa nila siya. Itinaas ni Zhao Feng ang maraming atensyon mula sa panig ng Mystic True Sacred Clan. Sa ilalim ng patnubay ni Zhao Feng, si Chen Yilan at ang kumpanya ay nakapasok sa Mermaid Kingdom at nakakuha ng mga luha ng sirena, ang Illusion God Wine, at iba pang mga bagay, na nagpapahintulot sa kanila na muling likhain ang tagumpay mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas. Ito ay naging sanhi ng labis na pagkainggit sa iba. Junior Martial Brother Zhao, salamat sa Purple Scaled Grass at sa luha ng sirena. Ngumiti si Nan Gongsheng at sinabi. Ang Purple Scaled Grass ay maaaring ganap na bawasan ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang bloodline na kakayahan at ni Mengshi at ng mainit na kabataan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang nagtatanggol na linya ng dugo, habang ang mga luha ng sirena ay maaaring linisin ang kanyang kaluluwa,
nakapakipakinabang dahil si Nan Gongsheng ay kakabuo pa lamang ng King Intent. Tumango si Zhao Feng bilang ganti. Nahulaan niya na malapit nang maging Void God Realm King si Nan Gongsheng. Sa itaas ng Sacred Peak, si Zhao Feng ang naging sentro ng atensyon, at walang kulang sa mga batang babae na nagpaparamdam sa kanya. Medyo pangit ang mga ekspresyon ni Brother Nan at Dong Wenjian. Sa simula, nang hindi sumali si Zhao Feng sa kanilang grupo, kinukutsa siya ni Brother Nan at ng kumpanya, ngunit ngayon, ang mga tao sa kanyang grupo ay hindi maiwasang magsisi. Naging berde sa panghihinayang ang loob ni Dong Wenjian. Siya at si Zhao Feng ay may parehong master, kaya kung pipiliin niyang sundan si Zhao Feng sa oras na iyon, kahit papaano ay nakakuha siya ng kaunting bahagi ng mga reward na nakuha sa Mermaid Kingdom. Shua! 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 Sa itaas ng Sacred Peak, lumitaw ang mga matatanda ng ilang puwersa, kabilang ang maraming hari. Nag-aalala sila tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga junior at curious tungkol sa kanilang mga gantimpala. Si Zhao Feng, Nan Gongsheng, Chen Yilan, at ang iba pa ay hindi lamang ang pinakamalaking nanalo mula sa Mystic True Sacred Clan, sila ang pinakamalaking nanalo sa buong True Martial Sacred Land. Nagulat ang mga hari at emperador sa pagganap ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng mga gantimpala, si Zhao Feng ay kapantay ni Nan Gongsheng, marahil ay higit pa. Siyempre, walang nakakaalam na nakuha niya rin ang dugo ng demigod. Makalipas ang isang oras, sinundan ni Zhao Feng ang grupo mula sa Mystic True Sacred Clan at bumalik sa kanilang pangunahing spiritual peak. Master. Pagpasok pa lang niya sa kanyang silid, narinig ang boses ng Kunyon Partial Thought. Puno ito ng pananabik. Ano? Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang Divine Sense sa Green Spiritual Gourd sa loob ng sinaunang metal na singsing, at napatalon siya sa gulat sa kanyang nakita. May isa pang pinagmumulan ng mental energy power sa Green Spiritual Gourd bukod sa Kunyon Partial Thought at dugo ng demigod. Ang Demigod Intent. King of Gods, Kabanata 671. Demigod Revival Plan. Ang sobrang mental energy na aura mula sa loob ng Green Spiritual Gourd ay nagpahinga kay Zhao Feng. Parehong nanginginig ang dugo ng demigod at ang Kunyon Partial Thought, ang huli dahil sa pananabik. Paano nakalabas ang Demigod Intent? Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Ang Demigod Intent ay pinagmumula ng enerhiya ng pag-iisip, at mayroon itong pag-unawa sa demigod. Sa kabutihang palad, ito ay isang purong pinagmumulan lamang ng enerhiya ng pag-iisip, kaya wala itong sariling kamalayan. Si Zhao Feng at ang Kunyon Partial Thought ay nagsimulang mag-usap at hinulaan ang dahilan. Ang magnificent power ng Demigod Intent ay bumaba sa sandaling umalis si Zhao Feng, at sa sandaling iyon na ang Demigod Intent ay nahati at lumipad papunta sa Green Spiritual Gourd. Ngunit bakit susundin ng Demigod Intent si Zhao Feng? Hulaan ni Zhao Feng na ito ay dahil mayroon siyang dugo ng demigod at ang Kunyon Partial Thought. Ang dugo ng demigod ay ang diwa ng demigod habang ang Kunyon Partial Thought ay ang kamalayan ng demigod. Nang magsama ang dalawa, inilabas nila ang aura ng katawan at mental energy ng demigod. Nagkataon, ang Demigod Intent ay kabilang din sa demigod, at pagkatapos na maramdaman ang aura ng may-ari nito, ang Kunyon Partial Thought ay likas na sumunod kay Zhao Feng. Dahil dito ang bahagi ng Demigod Intent ay umalis sa Demigod Forgotten Garden at pumasok sa Green Spiritual Gourd. Master, sa Demigod Intent na ito, may pagkakataon akong maabot ang aking tuktok kung ako ay muling mabubuhay. Masiglang sabi ng Kunyon Partial Thought. Ito ay dahil ang layunin ng demigod ay naglalaman ng pangunawa ng demigod sa langit at lupa, at ito ay isang malaking pinagmumulan ng mental na enerhiya. Ayon sa mga hula ni Zhao Feng, ang bahaging ito ng Demigod Intent ay may hahambing sa isang kompletong King Intent, at dahil ito ay nagmula sa isang demigod, ito ay mas kakaiba, na nangangahulugan na ang pinagmulan ng Demigod Intent ay maaaring sugpuin ang King Intent. Ngunit pagkatapos na muling mabuhay ang demigod, haharapin ko ang isang tiyak na halaga ng panganib at panganib, lalo na mula sa Demigod Intent na ito. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang sinimulan niyang isipin kung paano niya sisimulan ang Demigod Revival Plan at bawasan ang halaga ng panganib. Paano magiging handa ang isang demigod na maging subordinate ni Zhao Feng? Master, kung bubuhayin ko ang demigod na ito,
Baka makapasok ako sa Demigod Forgotten Garden ayon sa gusto ko at makontrol ko pa ito. Sinubukan ng Kun Yun partial thought ang lahat para hikayatin si Zhao Fang. Kontrolin ang Demigod Forgotten Garden. Nang marinig iyon ni Zhao Fang, tumalon ang kanyang puso. Ang Demigod Forgotten Garden ay mas maganda sa Purple Saint Ruins, at maging ang Void God Realm Emperors at Mystic Light Realm Sacred Lords ay interesado. Kung nagawa nitong kontrolin ang Demigod Forgotten Garden, magkakaroon siya ng 1 toneladang mapagkukunan upang matulungan ang kanyang paglilinang. Sisimulan ko ang Demigod Revival Plan, ngunit hindi ngayon. Tumanggaw si Zhao Fang. Hindi nawala ang kalmado niya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang muling pagbuhay sa Demigod at pagkontrol sa Demigod Forgotten Garden ay magiging masama lamang para sa kanya. Paanong ang 3 star na super clan at ang 33 2-star na sekta ay hinayaan ang isang junior na hindi man isang hari na kontrolin ang lahat sa Demigod Forgotten Garden? Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mabawi ni Zhao Fang ang kanyang mga pinsala at ayusin ang mga samsam sa digmaan na nakuha niya sa Demigod Forgotten Garden. Sa panahong ito, araw-araw ding iniinis si Zhao Fang. Mula nang matapos ang Demigod Forgotten Garden, ang mga tao ay patuloy na dumadalaw sa kanya. Sa simula ay si Dong Wenjian. Kasunod niya ay may ilan pang core na disipulo, at may mga hari at emperor pa nga. Karamihan sa kanila ay interesado sa natanggap ni Zhao Fang sa Demigod Forgotten Garden. Ilang hari at emperor ang nagpahiwatig na gusto nilang ipagpalit ang mga bagay para sa Skylocking Bow o gamitin ang ulo ng bangkay ng demigod. Kailangan din ng maraming henyo ang Immortal Springs Wine, ang luha ng sirena, at ang Purple Scaled Grass. Ilang hari at emperor ang personal na dumating upang kumuha ng mga gamit para sa kanilang mga alagad. Ang ilang middle echelon half-step kings ay labis ding interesado sa kanyang mga item. Ang Purple Scaled Grass ay maaaring magbigay ng isa pang bloodline. Ito ay lubhang kaakit-akit kahit na sa mga hari. Ang bilang ng mga kayamanan na nakalap ni Zhao Fang mula sa Purple Smoke Lake ay hindi mabilang. Bagamat ang ilan sa kanila ay maaaring hindi kasing bibihira ng Illusion God Wine, sino man sa kanila ay maaaring magpapula sa mga mata ng mga normal na sovereign. Sa nakalipas na ilang araw, halos masira ang pintuan ni Zhao Fang dahil sa sobrang natapakan. Pumayag si Zhao Fang sa ilan ngunit tinanggihan ang iba. Ayaw niyang masaktan ang mga hari at emperor na ito. Gayunpaman, hindi kailanman ipagpapalit ni Zhao Fang ang Skylocking Bow o ang bangkay ng demigod. Kailangan din niyang i-preserve ang ilang Illusion God Wine at luha ng sirena dahil gusto niyang ibigay kay Zhao Yufei. Ang kanyang katawan ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Qi, kulang lamang siya sa pangunawa at lakas ng kaluluwa. Para mawala ang lahat ng problemang ito, kinailangan ni Zhao Fang na umalis sa tinutuluyan niya at pumasok sa palasyo ni Emperor Duanmo. Bagamat hindi pa bumabalik si Emperor Duanmo, ito pa rin ang kanyang lugar, at mayroon siyang Void God projection dito. Ang mga araw ni Zhao Fang sa wakas ay naging mas mahusay. Tinulungan ng mayordomo ng palasyo ng Emperor si Zhao Fang na pigilan ang karamihan sa mga bisita. Maging ang mga hari at emperor ay hindi nang ahas na guluhin si Zhao Fang nang makita nila ang Void God projection. Sa isang tahimik na lugar sa loob ng palasyo ng emperor, nakaupo si Zhao Fang habang ang 3 tasa ay lumulutang sa itaas ng kanyang kamay. Ang isa ay isang tasa na kulay lila, ang isa ay gawa sa pulang kahoy, at ang huli ay isang berdeng tansong prasko. Ang 3 item na ito ay ayon sa pagkakabanggit. Ang Illusion God Wine, ang Dragon Flame Wine, at Lightning Cloud Wine. Ang 3 ay nasa parehong tier sa isa't isa, at nagmula sila sa underground wine cellar ng demigod. Ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine ay maaaring magpapataas ng aking pangunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Si Zhao Fang ay may sariling plano. Bukod sa 2 uri ng alak na ito, mayroon din siyang ulo ng demigod, na naglalaman ng aura at kapangyarihan ng kidlat ng God Tribulation. Maaaring magawa ng gayong malakas na kidlat ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning Inheritance. Ang kidlat mula sa God Tribulation ay masasabing ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat sa mundo. Lazin mula sa 10,000 Lightning Clan. Baka may sorpresa ako sa iyo mamaya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa bibig ni Zhao Fang. Shua.
Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at iniligpit ang tatlong alak. Maraming aspeto ang maaaring palakasin. Makalipas ang 3 araw, gumaling na ang mga pinsala ni Zhao Fang. Master, kailan magsisimula ang Demigod Revival Plan? Ang Kunyon Partial Thought ay naiinip. Sa ngayon, ito ay partial thought lamang. Ito ay hindi kahit isang partial spirit. Ito ay lubos na hindi nasisiyahan. Maghintay ng isa pang ilang araw. Naglabas si Zhao Fang ng isang patak ng luha ng sirena at isang piraso ng purple scaled grass at ibinigay ito sa Kunyon Partial Thought. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang paningin sa dugo ng demigod. Ang dugo ng demigod ay may mahalagang bahagi sa muling pagbuhay. Ang Purple Knight Sacred Lord ay wala kahit isang patak ng dugo na natitira. Sa makatuwid, hindi na siya muling mabuhay. Lumitaw. Inabot ni Zhao Fang at kinuha ang malabong gininto ang dugo. Hindi siya nag-aalala na ang aura ng dugo ng demigod ay kumalat dahil ang lugar na kasalukuyang kinaroroonan niya ay sobrang selyado. Higit pa rito, ang dugo ng demigod ay naging lubhang mahina pagkatapos ng labanan sa Demigod Forgotten Garden, kaya hindi nito napigilan. Ang kailangan niyang gawin ay i-absorb ang bahagi ng enerhiya ng dugo ng demigod. Ang kakanyahan ng dugo ng demigod ay naglalaman ng kakanyahan ng katawan ng demigod, kaya ito ay lubhang kapakipakinabang sa sinumang mababa sa ranggo ng Sacred Lord. Ice Imperial Seal. Isang malakristal na asol na selyo ang lumitaw sa kabilang kamay ni Zhao Fang at nagdulot ng sobrang lamig. Kailangan niyang i-freeze ang asensya ng dugo ng demigod para mas madaling kunin ang bahagi ng enerhiya nito. Sa makatuwid, pinalaganap ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power sa maximum at ganap na ginamit ang kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Isang buong oras at ang karamihan ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay ginamit upang i-freeze ang asensya ng dugo ng demigod. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-absorb ang enerhiya ng dugo ng demigod gamit ang kanyang bloodline power. Master, hindi mo ito magagawa. Ang Kunyon Partial Thought sa Green Spiritual Gourd ay napaungol, ngunit si Zhao Fang ay nanatiling walang emosyon habang dahan-dahan niyang sinisipsip ang enerhiya. Weng. Isang manipis, malabong gintong linya ng dugo ang dahan-daang sumanib sa katawan ni Zhao Fang. Ang kanyang estado ng pag-iral ay halos kapareho ng antas ng isang hari, at ang kanyang crystal core ay umabot sa maagang yugto ng Great Origin Core Realm. Sa mga tuntunin ng depensa, mayroon siyang dagdag na bloodline mula sa Purple Scaled Grass, na isa sa pinakamagaling laban sa sinumang nasa ibaba ng Void God Realm. Sa kabila ng lahat ng iyon, sumakit ang kanyang katawan at buto matapos masipsip ang maliit na linya ng gintong dugo. Ang kanyang True Yuan at bloodline ay nagsimulang manginig, ngunit ang epekto ay kamangha-mangha. Ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa asensya ng dugo ng puso ng isang walang limitasyong balyina sa karagatan. Ilang patak lamang ng gininto ang dugo ay mabilis na tumaas ang bloodline at katawan ni Zhao Fang. Kahit na ang kalidad ng kanyang True Yuan at Soul Strength ay tumaas. Ang kakanyahan ng dugo ay naglalaman ng ubod ng isang dalubhasa, at ang kakanyahan ng dugo na ito ay nagmula sa isang demigod. Pagkalipas ng 2 araw, ang bloodline at katawan ni Zhao Fang ay lumakas ng husto. Ang aking estado ng pag-iral ay ganap na ngayon sa antas ng hari. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang sa pananabik. Hindi pa niya naaabsorb ang 10 bahagi ng dugo ng demigod. Sa loob ng Green Spiritual Gourd. Master, kailangan mong mag-iwan ng hindi bababa sa 60% ng dugo kung hindi ay bababa ang antas ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Ang Kunyon Partial Thought ay sumigaw, ngunit si Zhao Fang ay hindi nag-abala dito at patuloy na sumipsip ng enerhiya. Sa araw na ito, biglang may naisip si Zhao Fang. Pinagsanib niya ang isang malabong patak ng gininto ang dugo sa kanyang kaliwang mata. Ang paglalagay ng dugo ng demigod sa kanyang God Spiritual Eye. Boom! Isang pagsabog ang tumunog sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ang lawa sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay lumundag at naglabas ng lakas ng pagsipsip. Ang enerhiya mula sa dugo ng demigod ay agad na sinipsip sa God Spiritual Eye. Para itong tuyong lupa na sumisipsip ng tubig. Sa isang kisap mata, ang ikatlong bahagi ng enerhiya mula sa dugo ng demigod ay naabsorb. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap na may lilang glow,
at ang aura ng sinaunang panahon ay naging mas malakas. Naging purple ang bahagi ng buhok ni Zhao Fang. Hindi maganda. Agad na itinigil ni Zhao Fang ang koneksyon sa pagitan ng God's spiritual eye at ng dugo ng demigod. Sa sandaling ito, kalahati na lamang ng dugo ng demigod ang natitira. Ang kalahati ng dugo ng demigod ay nasipsip ng katawan ni Zhao Fang o ng God's spiritual eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang ng purple, at higit pa sa kanyang buhok ang naging purple. King of Gods, Kabanata 672. Ang piging ng hari. Sa isang maikling hininga o dalawa, kalahati na lamang ng dugo ng demigod ang natitira. Master, tumigil ka. Ang Kunyon partial thought ay labis na kinabahan. Anong uri ng kasaysayan mayroon ang kanyang master? Paano niya na-absorb ang dugo ng isang demigod sa ganoong puwersa? Sa kabutihang palad, mabilis na pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang God's spiritual eye. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang lawa ay lumawak sa 79 na yarda. Isang malabong lila na paminsan-minsan ay kumikinang sa ibabaw ng lawa. Ang God's spiritual eye at ang kanyang eye bloodline ay naging mas malakas. Ang dugo ng demigod ay nakatulong sa God's spiritual eye na maging mas malapit sa paggising at pag-unlad. Nagpakita si Zhao Fang ng isang hitsura ng kagalakan. Kapag umabot sa 100 yarda ang lawa, magkakaroon ng pagbabago, ngunit sa ngayon, ayaw ni Zhao Fang na matulog ng mahimbing. Bukod dito, kailangan niyang pangalagaan ang hindi bababa sa kalahati ng dugo ng demigod upang mabuhay muli si Kunyon. Master, hindi mo na makukuha ang dugo. Nagmamakaawa ang boses ng Kunyon partial thought. Ang dugo ng demigod ang tanging pagkakataon niyang mabuhay muli. Kung tutuusin, hindi naman ito espiritu, kaya hindi niya kayang magnakaw ng katawan. Kailangan mong hayaan akong maglagay ng Dark Heart Seed sa iyo bago kita hayaang mabuhay muli. Sabi ni Zhao Fang. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang muling nabuhay na demigod na si Kunyon pagkatapos mabuhay muli? Sinipsip ni Zhao Fang ang kalahati ng dugo ng demigod hindi lamang para madagdagan ang kanyang lakas, kundi para pahinain din ang demigod kapag siya ay nabuhay muli at binabaan ang panganib. Sumasang-ayon ako. Sumang-ayon ang Kunyon partial thought pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang Dark Heart Seed ay hindi kasing ipinagbabawal ng Dark Heart Seal, kaya hindi siya ganap na alipin. Ang isang taong may Dark Heart Seed ay mayroon pa ring sariling kamalayan, at ang kanilang mga talento ay hindi pinaghihigpitan. Pagkatapos kong mabuhay muli, ang lakas ko ay tataas ng husto, at madali kong maalis ang Dark Heart Seed. Ang Kunyon partial thought ay may sariling mga plano. Si Zhao Fang ay hindi nag-abala sa Kunyon partial thought. Sinimulan niyang suriin ang kanyang katawan. Bukod sa God's spiritual eye, ang katawan ni Zhao Fang ay nasipsip o inimbak din ang ilan sa katawan ng demigod. Nagulat si Zhao Fang sa kanyang inspection. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa Void God Realm, at ang bahagi ng dugo ng demigod ay naimbak sa kanyang katawan at naging potensyal. Hanggat ang potensyal na ito ay ganap na nabago sa estado ng pag-iral, ang aking paglilinang at katawan ay tataas ng mabilis. Nakahinga si Zhao Fang. Ang pag-abot sa Void God Realm ay sandali lamang ngayon. Sa pinakamababa, 1 taon lang ang kakailanganin. Ang mga normal na soberano ay nangangailangan ng 12 ng taon o mas matagal pa para makalusot sa maliit na ranggo. Para sa pag-abot sa Void God Realm, karamihan sa Origin Core Realm ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 taon, at kahit na noon, maaaring hindi nila maabot ang antas na iyon sa kanilang buhay. Mula doon, makikita kung gaano kahalaga ang mga pagkakataon at kapalaran. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas sa pamamagitan ng Immortal Springs Wine, ang dugo ng demigod, at ang aura ng Ancient Dream Realm. Kasabay nito, pinahintulutan siya ng Illusion God Wine na maunawaan ang King Intent at bumuo ng sarili niyang half-step King Intent. May natitira pa siyang Illusion God Wine, ngunit kahit hindi niya ito gamitin, makakabuo siya ng kompletong King Intent sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang magmadali sa pagbuo ng aking King Intent. Ang aking King Intent ay magiging mas malakas kapag ang aking pag-unawa sa Wind Lightning Inheritance ay umabot sa isang mas mataas na antas. Umikot ang mga iniisip ni Zhao Fang. Sa sandaling ito,
hindi niya maintindihan ang King Intent. Kapag ginawa niya ito, malamang na mag-evolve ang kanyang God's Spiritual Eye. Kaya, sinimulan ni Zhao Feng na subukang pinuhin ang Skylocking Bow. Ang Skylocking Bow ay isang pamana na sagradong sandata na maaaring umabot sa Heaven Grade. Palaging nararamdaman ni Zhao Feng na ang mga long-range na armas tulad ng mga busog ay nababagay sa kanya, at ang Skylocking Bow na ito ay may kakayahang makalusot sa kalawakan. Ang sinumang nakalock ng Skylocking Bow ay halos walang pagkakataon na makaiwas dito. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpino sa busog. Ang dahilan kung bakit sinundan ng Skylocking Bow si Zhao Feng ay dahil ang kanilang mga kakayahan ay tugma sa isa't isa. Gayunpaman, hindi sapat ang cultivation ni Zhao Feng. Sinong may-ari ng Skylocking Bow ang hindi isang emperor o mas mataas? Maging ang mga dating may-ari ng Ice Imperial Spear ay alinman sa mga hari o emperor. Hinarap ni Zhao Feng ang napakaraming pagtutol noong sinusubukang pinuhin ito. Una, ang Skylocking Bow ay masyadong mataas ang ranggo, kaya hindi nito lubos na nakilala si Zhao Feng. Pangalawa, hindi sapat ang cultivation ni Zhao Feng, at hindi sapat ang half-step king na layunin ni Zhao Feng para makilala siya ng Skylocking Bow. Subukan natin ito. Pinagsama ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang God's Spiritual Eye sa Skylocking Bow. Malinaw na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaunting pabor ang Skylocking Bow kay Zhao Feng ay dahil sa God's Spiritual Eye. Subukan din natin ito. Kumulat ang mga labi ni Zhao Feng habang naglalagay siya ng tipak ng Ancient Dream Realm Aura sa Skylocking Bow. Weng! Nagsimulang umungol ang Skylocking Bow habang naglalabas ito ng matalim na aura kasama ng mga kislap ng ginto at pilak. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang tinusok ang kanyang katawan. Kahit na ang Kunyon Partial Thought sa Green Spiritual Gourd ay nakaramdam ng pagkabalisa. Napakaganda, ang kapangyarihan ng aking mata at ang aura ng Ancient Dream Realm ay makakatulong na makilala ako nito. Tumanggaw si Zhao Feng. Ang proseso ng pagpino nito ay naging mas madali. Gumamit siya ng kabuoang 7 araw para pinuhin ito. Bilang isang pamana na sagradong sandata, halos hindi ito magamit ng half-step king na layunin ni Zhao Feng, ngunit sa ngayon, ayaw pa niyang ibunyag ang nakatagong card na ito. Sa ikatlong araw matapos matagumpay na pinuhin ni Zhao Feng ang Skylocking Bow, sinalubong ng Mystic True Sacred Clan ang pagsilang ng isang bagong hari. Ang bagong hari ay si Nan Gongsheng. Humigit kumukang 30 taon pa lang at naging hari na siya. Sinira niya ang record mula sa 12 ng millennia na ang nakalipas. Tulad ng inaasahan sa isang kababalaghan na may parehong Heaven Spiritual Body and the Spatial Spiritual Body. Nagulat ang buong Mystic True Sacred Clan. Ang kapanganakan ng isang bagong hari ay isang bagay na dapat ipagdiwang kahit para sa 3 star na puwersa. Higit pa rito, ito ay isang napakabatang hari. Ang balitang ito ay nabigla sa buong True Martial Sacred Land. Sa susunod na araw, nagdaos ng piging ang upper echelon ng Mystic True Sacred Clan para kay Nan Gongsheng, kung saan inimbitahan si Zhao Feng. Ang laki ng piging na ito ay mas malaki kaysa sa seremonya ng pagtanggap ni Emperor Duanmo. Ang bawat hari ay may mataas na katayuan, at sila ay napakalakas. Higit pa rito, napakabata pa ng haring ito, at sinira niya ang record sa huling 12 ng milenyo. Ang kanyang kinabukasan ay hindi nasusukat. Maraming hari at emperor sa angkan ang gustong magkaroon ng magandang relasyon kay Nan Gongsheng. Sa potensyal ni Nan Gongsheng, napakataas ng pagkakataon na maging emperor siya. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging isang Mystic Light Realm Sacred Lord libu-libong taon mamaya at pamunuan ang Sacred Land. Si Zhao Feng ay naruroon din sa piging. Si Nan Gongsheng ay isang makapangyarihang kaalyado sa Demigod Forgotten Garden. Kung wala si Nan Gongsheng, hindi matatalo ni Zhao Feng ang mainit na kabataan, at malamang na nahaharap siya sa maraming panganib. Malinaw na si Nan Gongsheng ang bituin ng palabas, tulad ng North Star sa kalangitan sa gabi. Maging ang mga matatandang emperador ay magalang sa kanya. Junior Marshal Brother Zhao, nandito ka na. Ngumiti si Nan Gongsheng at lumapit kay Zhao Feng. Ang pagpapakita ng lakas ni Zhao Feng sa Demigod Forgotten Garden ay nagpatingin sa kanya ng ibang pananaw ni Nan Gongsheng. Itinuring niya si Zhao Feng bilang isang mabigat na kalaban bago naging isang hari, ngunit ngayong si Nan Gongsheng ay naging isang hari,
ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis, at siya ay mas malakas kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Senior Marshal Brother Nan, binabati kita sa paglusot. Pinapatingala mo sa iyo ang ibang mga alagad ng henerasyong ito. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at uminom kasama si Nan Gongsheng. Ngumiti si Nan Gongsheng at nagsalita. Junior Marshal Brother Zhao, sa iyong potensyal, hindi magiging mahirap ang pagpasok sa Void God Realm sa loob ng 2 o 3 taon. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-usap ang lahat ng naruroon. Maging hari sa 2 o 3 taon. Hindi makapaniwala ang ilang miyembro ng clan. Ang mga hari ay tumayo sa itaas ng lahat. Sila ay kabilang sa mga nangungunang sa 2 at 3 star na puwersa. Ito ay isang napakataas na antas. Nang ang mga divine senses ng ilang hari at emperor ay tumingin kay Zhao Fang, nanginginig ang kanilang mga puso. Hindi nalihim na si Zhao Fang ay bumuo ng half-step king intent o na siya ay pumasok sa Mermaid Kingdom at nakakuha ng mga luha ng sirena, ang Immortal Springs Wine, ang Illusion God Wine, at ginagaya ang ginawa ng henyong iyon mula noon. Sa katunayan, kinidnap ni Zhao Fang ang Mermaid Princess at nakakuha ng higit pa kaysa sa henyo noong nakaraan. Siya ay mas madiskarte. Total ang galing noon ay bahagyang umasa sa swerte para magtagumpay. Salamat, Senior Marshal Brother Nan. Hindi sumang-ayon si Zhao Fang sa sinabi ni Nan Gongsheng. Isang napakaraming Great Origin Core Realm na magiging hari sa loob ng 2 o 3 taon. Ang ilan sa mga miyembro at disipulo ng angkan ay hindi makapaniwala, ngunit ang mga tingin ng ilang hari at emperor ay tumingin kay Zhao Fang ng may kataim-taiman. Sa katunayan, si Zhao Fang ay naging lubhang mapagpakumbaba sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng kahit ano pa. Hindi ganoon kahirap para kay Zhao Fang ang king intent, at ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang hari. Higit pa rito, si Zhao Fang ay hindi pa ganap na naabsorb ang dugo ng demigod, at mayroon pa siyang maraming espesyal na mapagkukunan na hindi pa niya nagagamit. Ang Zhao Fang na ito ay masyadong mabilis na umuunlad. Nanginginig ang puso ng mga pamilyar kay Zhao Fang, tulad ni Chen Yilan, Zhang Fan, at Dong Wenjian. Nang pumasok si Zhao Fang sa Demigod Forgotten Garden, siya ay nasa huling yugto lamang ng Great Origin Core Realm, ngunit ngayon, pagkatapos na masipsip ang dugo ng demigod, ang kanyang cultivation ay halos nasa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Kung talagang naging hari si Zhao Fang sa loob ng 2 o 3 taon, masisira niya ang record ng 30 taong gulang na itinakda ni Nan Gongsheng. Si Zhao Fang ay 22 o 23 lamang sa pinakamataas ngayon, at nang magsimula siyang mag-cultivate, siya ay 13 o 14. Si Zhao Fang ang naging pangalawang punto ng pagtutok sa piging. Nakita siya ni Nan Gongsheng bilang isang mabigat na katunggali sa parehong henerasyon. Sa bloodline ni Zhao Fang, siya ay magiging isang malakas na kalaban kapag siya ay naging isang hari. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Zhao Fang sa palasyo ni Emperor Duanmo. Master, kailan ka babalik sa True Martial Sacred Land? Nakita ni Zhao Fang ang projection ni Emperor Duanmo. Ang Void God projection ay may kaparehong figure kay Duanmo Qing, mas transparent. Siguro mga kalahating buwan. Tinutulungan ko si Yufei na ganap na mamana ang Purple Saint Ruins at pinuhin ito bilang sarili niyang Little Heaven and Earth. Sumagot ang projection. Nagulat si Zhao Fang. Karaniwan, ang mga emperador lamang ang maaaring bumuo ng kanilang sariling Little Heaven and Earth. Ang Little Heaven and Earth ay tumutukoy sa isang pribadong dimensyon. Halimbawa, ang Demigod Forgotten Garden, na isang lihim na kaharian na nilikha ng demigod. Sa cultivation ni Yufei, paano niya makokontrol ang sarili niyang pribadong Little Heaven and Earth? Bagamat hindi naiintindihan ni Zhao Fang, hindi niya ito masyadong inisip. Bumalik siya sa Secret Hall, huminga ng malalim, at inilabas ang dugo ng Frozen Demigod. Ang rebirth from blood ay sa wakas ay magsisimula na. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Konyon Partial Thought.